Inborn na mga sakit ni Ariel at dahil po sa kahirapan ng kanyang mga magulang, hindi na muling napatingnan sa doktor ang kanyang mga karamdaman. Kaya naman, nang bumisita ang ating programa sa lalawigan ng Palawan, isa siya sa ating pong nirespondihan. Sa kabila ng malaparaisong ganda ng Palawan, ay nagtatago ang iba't ibang kwento at kalagayan ng ilan nating mga kababayan na pumukaw sa aming mga damdamin. Tulad ng mga istoryang aming unang naidokumento, ilang pang paghingi ng tulong ang aming narespondihan sa panahon ng pananatili namin sa nasabing lalawigan. Mahigit isang oras mula sa mismong bayan ng Puerto Princesa, sinadya namin ang barangay Mangingisda upang makilala ang lalaking humingi ng tulong sa programa. Hindi naging madali ang paghahanap sa kanya. At makailang ulit din kaming huminto para magtanong ng direksyon patungo sa kanilang bahay. Hindi kalaunay natunto namin ang barong-barong na ito. Agad kaming sinalubong ni Ariel, ang lalaking sadya namin sa lugar. Nakilala rin namin ang kanyang ina na kasama niya sa bahay. Magiliw nilang kaming tinanggap sa kanilang munting tahanan. Mapapansin na gawa ito sa kahoy at sawali, pinagtagpi-tagping yerong bubong at sako o lona na nagsisilbing tabing sa ilang parte ng kanilang bahay. Agad kaming pinaunlakan ni Ariel ng panayam. Dito bahagya niyang naikwento ang buhay niya bilang isang Persons with Disability o PWD. Ma'am, nakakita. Simula pagkabata po yan, no? Opo, parang parehas din. Parang gusto ko rin ipagamot yung mata ko. Wala kami nakapunta sa barangay health center kasi wala akong pambayad sa center. Wala rin kami ma'am, pambayad ma'am sa center. Nakaedad ako po ng 18 ma'am, may luslus pa ako. Maliit pa ako, wala pa akong luslus. Tipid man ang mga sagot ni Ariel, malinaw naming naintindihan ang kagustuhan niyang gumaling para makatulong sa kanyang ina. Maghanap ako ng magandang trabaho po ma'am. Kinder lang ako nakatapos college, wala akong nakapag-aral ng college. Kinder lang. At para mas makilala pa namin si Ariel, kinausap namin ang kanyang ina na si Susana. Ayon kay Aling Susana, panganay si Ariel sa magkakapatid at sanggol pa lamang ay nagkaroon na ito ng problema sa mata. Dahilan para agad na tumigil sa pag-aaral ang kanyang anak. Medyo nakita ko na rin ma'am kasi yung kabilang niya mata nagpuputi na. Tapos dinala namin sa doktor. Sabi niya hindi na daw talaga masolusyonan kasi na rin daw talaga na siya. Sabi ko wala rin kami pamampira sa pabalik-balik na para mapasikap lang. Tagal na po yung nagkakaedad-edad na siya, parang nagkakatidaw. Minsan kinukusot na sinasaway ko. Huwag mo kusutin ka baka mas maepektuhan mas lalo yan. Kaya ng kuko ng kamadrona, kay nahirapan pa ako mga anak sa kanya magpalabas. Kasi sa bahay lang pa ako ng anak. Parang inalalayan lang siya na dito nahawakan, sabi ng tatay ko. Ngayon dumugo yung mata niya noon, maliit pa siya. Kaya piniga-bigaan ko na ng gatas ko. Kay nabuli-buli siya noon ng mga klase, tinutulak-tulak. Kasi ganito, gano'n. Kaya sabi, mama, hindi na ako mag-aral. Pero ngayon gustong-gusto na niya mag-aral, ma'am. Kung saan yun nagkaedad na. Para makatulong daw siya sa akin. Minsan na rin nilang napatingnan ang kalagayan ni Ariel. Ngunit dahil na rin sa sitwasyon ng kanilang pamilya, hindi na ito muling nasuri pa ng mga espesyalista. Wala man ma'am, kayo sabi, yun lang ang na hindi na daw mga anuhan. Kailangan daw maoperahan man daw yung malaking halaga. Ay wala man kaming pera. Isa lang din kami mahirap ako noon. Doon kami sa nakatira, solo parent din ako. Sa kabila ng kalagayang ito ni Ariel, si Susana ipinagmamalaki ang anak.
dahil kailanman hindi siya naging pabigat sa kanyang pamilya. Bagkus madalas pa niya itong mautusan sa mga gawaing bahay. Ma'am, kahit papano, kahit ganyan lang siya. Kasi pag yan, nagtulong-tulong din sa akin, mama, pagod ka na, ako na lang dyan magugas-ugas na ano ko rin, kinakapa-kapa lang niya. Hindi mo lang kaya mautusan lang magpantindahan, kaya magbangga-bangga man siya pag inutusan magpatindahan. Maliban sa kanyang mga mata, isa sa idinaraing ni Ariel ang luslus na nagsimulang noong siya ay binata na. Na-check up na namin yan sa doktor kasi kaya napasama siya sa PWD kasi ipapakita mo yung lahat na kung anong resulta sa check upin talaga kaya kung anong iya kapansanan. Kaya napasama niya siya sa PWD. Nadadala ko rin siya, nagresitahan lang sa ako. Kung halimbawa may ubo-ubo siya, may yun lang ang Pero sa parte sa niya kapansanan niya na may siya, hindi makakita sa may luslus siya, wala na yung Kaya kung dali mo rin sa bayan, ma'am, ang laki rin ng singilin sa'yo. Hirap talaga kami, ma'am. Kaya sa pamasahe pa lang. Sa patuloy na pakipag-usap ng aming team kay Susana, ay hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin sa sitwasyon ng kanyang anak. Sa totoo lang, ma'am, maitago mong pangkayamanan pero ang kahirapan, di mo maitago. Pakiusap mama, sabi kayo, mabuti itong kapitbahay ko. Sabi niya, Ate Susan, tulungan kita kaya kasi ako, di ako marunong sa mga cellphone na yan. Tulungan kita para mahano natin si Kuya Nonoy. Sabi ko, ikaw man marunong, ako hindi ako marunong kaya ito. Sige, pakiusap sa akin na, mama. Mama, hingi ng tulong sa kay magpagamot daw siya, kung pwede magpagpira. Ngayon ako pa man din, wala rin ako alam sa ma'am, kay lang din ako, sa totoo lang, grade 2 lang din ang tinapos ko. Dito na kami humanga kay Susana dahil sa binitawan niyang pangako sa kanyang anak. Kaya ayaw ko rin niya mapaiwalay sa akin, kay anak ko pa rin yan. Mas mahalin mo pang mga ganyan kasi may kapansanan. Hindi naman ako katulad ng ibang magulang na porke ganyan, ano-anohin mo na. Ngayon gusto ko, ma'am, na maging normal yung niya, makakita siya kag yung luslus niya, mapagamot niya. Matapos malaman at maunawaan ang kinakailangan ni Ariel at ng kanyang pamilya, agad kaming nakipag-ugnayan sa City Health Office ng Puerto Princesa para maalalayan sila sa mga kakailanganing procedure sa check-up. Basically sa po talaga yan, hospital. Meron naman po tayong pwede silang pumunta sa o yun nga, ganun din po. Kung kailangang, pero pag hernia kasi ambulatory yan nakakalakad. No? Siguro most of the time baka wala lang talagang pamasahe na hindi kaya. So lalapit sila sa barangay. Pero kung ambulatory kanyan, hindi na yan sinusundo ng ambulance natin kasi kaya nga ambulance na diba? Para dun sa mga pasyente na hindi talaga makalakad. So pwede naman tayong mag-coordinate tapos pwedeng initially tingnan ng doktor natin sa center. So kung surgical case talaga, i-refer natin sa hospital. Yun po yung process, yun po doon po dapat dumaan. Ganun po yung ang tawag namin dyan, referral system natin. From barangay, so sa health center, kung kayang gamutin, gagamutin na doon. Then, pauwi. Kung kailangan further management, refer hospital. May mga programa naman yung gobyerno para ma-assist yung mga ganyang situation. No? Marami naman tayong pwedeng, gaya sa Hospital ng Palawan, pag diyan po kayo mapapasok at diyan po kayo gagamutin, meron naman yan sila yung NBB, no balance billing. Kaya lang, i-enroll ka lang sa PhilHealth. Meron naman mga social worker na nandun, i-assist po kayo in such a way na magagamot po kayo na wala po kayong gagastusin. At sa pagkakataong ito, panahon na para kami naman ang rumisponde. Kinabukasan ay agad naming inihanda ang tulong na ating ibibigay sa mag-ina. Sa aming muling pagbabalik sa kanilang lugar, bit-bit namin ang ilang pagkain at bigas na makatutulong na malaki sa kanilang pamilya.
Matapos amin itong mailatag ay tinawag na namin ang mag-ina. Yung tulong po namin sa inyo kasi nabanggit niyo po na 2 beses lagi kayong kumakain. Kakatulong na po sa aming Salamat lang, ma'am. araw-araw po. Salamat. Salamat lang, ma'am. Salamat sa biyaya na Tapos po na-mention niyo po sa amin na gusto niyo pong magluto-luto. Gusto niyo pong maglakuok po muli. So ito po yung bigay po ng programa po para Salamat. makapagsimula po kayo. Salamat po, ma'am. Tingin ba yun? Salamat po. Marami po salamat. Marami po salamat, ma'am. Ang kahilingan mo, anak, na pinakinggan ng Panginoon. Dumating po sila yung magatulong sa iyo. Opo. Salamat po, sir, sa inyo lahat. Opo, marami ma'am. po salamat yung sir sa inyo po lahat, sir. Tulong niyo po. Talaga ng Panginoon hindi nagpapabaya sa atin. Lagi diyan sila sinasabi ko sa iyo, anak, walang posible sa Panginoon may tutulong sa atin. Lumating na nga. Huwag ka na mag-iyak, ma. Tulad ni Susana, masaya rin kami na sa simpleng paraan nabigyan namin sila ng kasiyahang hindi nila malilimutan. Ang bigasan nilang walang laman, punong-puno na. Ang 2 beses nilang pagkain sa isang araw, hindi na mangyayari sa mga susunod pang araw. Muling makakapagsimula ng pagtitinda si Susana ng mga paboritong ulam ng kanyang mga kapitbahay. At higit sa lahat, ang pagpapagamot ni Ariel sigurado na dahil sa tulong ng mga karesponde natin sa Puerto Princesa City Health Office. Sa patuloy nating pagbabantay sa isinagawang check-up kay Ariel, ayon sa City Health Office, nasuri ng doktor sa Satellite Office ang kanyang kalagayan, ngunit kinakailangan ng isang espesyalista sa mata upang direktang matugunan ang kanyang problema sa paningin at maging ang kanyang luslos. Sa kasulukuyan, patuloy tayong humihingi ng update sa pamilya upang may pagpatuloy ang gamutang kinakailangan ni Ariel. At sa mga nais pang tumulong, maaari nyo silang maabot sa mga numerong ito. Masakit mang isiping naging hadlang ang mga mata ni Ariel sa pagkamit ng kanyang mga pangarap. Naging daan naman ito para siya ay ating makilala at makita ang kadakilaan sa kanyang ina. Nagagawin ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang anak. Hangad ng responde na sa mga susunod na araw, mas makapagbibigay tayo sa kanya ng liwanag at panibagong pag-asa. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.